Biglang nagising ang isang lalaki na puno ng takot. Paglingon niya sa ibaba, isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang labi, dahil sa halip na mga totoong binti niya, nakita niya ang mga mekanikal na binti na nakakabit sa kanyang katawan. Puno ng galit at takot, sinipa niya ng ubod lakas ang pinto kaya ito ay nagkapira-piraso. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kalye, agad na itinutok ng mga armadong gwardya sa labas ang kanilang mga baril sa kanya. Naramdaman niya ang matinding kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga bagong binti, at sa isang kisap mata, nilakbay niya ang daan-daang metro, gumagalaw ng may bilis na hindi kapanipaniwala na maging ang mga bala ay hindi makahabol. Sa isang flashback, ang mga estudyante sa kolehiyo na sina Jonah, Nick at ang nobya nitong si Hailey ay magkakasama sa isang road trip upang bisitahin ang ilang tourist attraction. Lilipat si Hailey sa California, na naging dahilan ng tensyon sa relasyon nila ni Nick, ngunit pumayag pa rin si Nick na ihatid siya sa bago nitong tahanan. Bukod pa rito, na-diagnose si Nick ng muscular dystrophy, na nakaapekto sa kanyang paggalaw at nagpipilit sa kanya na gumamit ng tungkod. Sa kanilang paglalakbay, nanatili ang tatlo sa isang hotel, kung saan nakatanggap si Nick ng mensahe sa kanyang cellphone mula sa isang lalaki na kilala bilang The Nomad. Dito ay inihayag na siya ay isang bihasang hacker, na nagawang pasukin ang sistema ng kanilang unibersidad at pakialaman ang pangalan ni Jonah at Nick. Pagkatapos ay kinontak ng dalawa ang lalaki sa pamamagitan ng email, sinasabing dahil sa kanya, muntik na silang mapatalsik mula sa kolehiyo. Binantaan nila na isusumbong siya sa mga awtoridad, ngunit sinagot ni Nomad ang email gamit ang isang live stream. Pagbukas ng link, nakita ni Nick at Jonah ang kanilang sarili sa loob ng banyo, na kayang i-access ni Nomad ang camera ng laptop ni Hailey. Napagtanto na mas magaling ang lalaki kaysa sa inaakala nila, nagtulungan ng dalawang magkaibigan upang hanapin ang lokasyon ni Nomad. Matapos magpalipas ng gabi sa harap ng computer, natagpuan din ni Nick ang signal ng hacker, na nagmumula sa isang bahay sa Nevada. Dahil ang lokasyon ay nasa daan patungong California, nagpa siya ang dalawang magkaibigan na pumunta doon upang harapin ang lalaki. Kinaumagahan, si Hailey ang nagmamaneho ng sasakyan habang patuloy na sinusubaybayan ni Nick ang mga aktibidad ni Nomad. Gayunpaman, ginamit muli ng lalaki ang kanyang husay at nagpadala ng litrato ng kanilang tatlo sa kanilang sasakyan, na kinunan mula sa isang security camera sa kalsada. Natakot si Hailey at sinabing mas mabuting hayaan na lang ang hacker, ngunit determinadong isusumbong siya ni Nick at Jonah sa mga awtoridad. Pagkatapos ay huminto ang grupo upang magpagas ng sasakyan, habang si Nick naman ay kumuha ng kape sa convenience store. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hailey si Jonah kung may sinabi ang kanyang nobyo tungkol sa biyahe, dahil may impresyon siya na lalong lumalayo si Nick. Hindi alam ni Jonah ang sasabihin, at bumalik si Nick dala ang mga tasa ng kape, ngunit nadapa sa kanyang tungkod at nabitawan ang lahat sa sahig. Tinulungan siya ni Hailey at ng kaibigan nito, ngunit tumanggi ang binata at kumuha pa ng kape, ayaw magmukhang karapat-dapat sa awa. Gayunpaman, pumunta roon si Hailey upang tulungan siya, sinasabing hindi niya ginagawa ito dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. Ngunit sumagot si Nick na sa loob ng ilang oras, wala nang magiging kaibahan, dahil maghihiwalay silang dalawa sa loob ng isang buong taon. Nasaktan si Hailey sa mga salitang iyon at umalis sa gasolinahan, at naupo sa harap ng isang kanyan. Di nagtagal, nilapitan siya ni Nick at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ng kanyang nobya na nagiging kakaibas siya simula pa noong simula ng biyahe. Naniniwala siyang tatapusin ni Nick ang relasyon pagdating nila sa California, ngunit sumagot ito na hindi ang distansya ang problema. Ipinaliwanag niya na lumalala na ang kanyang kalusugan, at malapit na siyang maging pabigat sa buhay ni Hailey. Gayunpaman, hindi tinanggap ng dalaga ang dahilan na ito at hinubad ang kwintas na ibinigay niya bilang regalo, na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay ng ganap na katahimikan, ngunit iminungkahi ni Jonah na ihatid muna nila si Hailey bago makipagkita sa Nomad na ito. Gayunpaman, gustong malaman ng dalaga kung sino ang lalaking nagbabantay sa kanila sa biyahe, at sumang-ayon na sumama. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa lokasyon na nakasaad sa computer, ngunit ang tanging natagpuan nila ay isang lumang bahay sa gitna ng kawalan, na tila walang nakatira. Sinabi ni Hailey na dapat silang bumalik, ngunit pinatay ni Nick ang mga ilaw ng sasakyan at kumuha ng dalawang flashlight, sumama kay Jonah upang halugugin ang bahay. Tila walang tao sa lugar, at sa sandaling iyon, nawala sa paningin ni Nick si Jonah. Pagtingin niya sa mga silid, nakita niya ang isang taong nakaupo at hindi gumagalaw sa isang upuan at lumapit, ngunit natakot nang biglang lumingon ang tao.
Hindi nagtagal ay natuklasan niyang si Jonah lang pala ang naglalaro ng kalokohan, at pagkatapos ng pananakot, nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa bahay hanggang sa matagpuan nila ang pasukan sa silong. Nagpa siya si Nick na tingnan, ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang sigaw ni Hailey sa labas ng bahay. Nagmamadali ang dalawang magkaibigan upang tingnan siya, ngunit pagdating nila ay wala na si Hailey, at lahat ng pinto ng kotse ay bukas at ang signal ng radyo ay kusang nagbabago. Dahil sa desperasyon, itinutok ng dalawa ang kanilang mga flashlight sa lahat ng dako upang hanapin si Hailey, nang makita nila ang isang kakaibang figura na dumaan sa mga puno. Sa loob ng ilang segundo, inatake si Nick at nawalan ng malay, at nagising pagkalipas ng ilang oras sa isang silid ng ospital. Habang sinusubukan na intindihin ang nangyayari, dinala si Nick sa isang silid na naka-wheelchair, kung saan niya nakita ang isang lalaking nakasuot ng PPE. Nagpakilala siya bilang si Dr. Wallace Damon, at tinanong kung ano ang huling bagay na natatandaan ng binata. Nalilito pa rin si Nick at hindi may galaw ang kanyang mga binti, at ipinaliwanag ni Dr. Wallace na siya ay naka-isolate. Inihayag ng doktor na si Nick ay inatake ng isang EB, isang acronym para sa Extraterrestrial Biological Entity, at malaki ang posibilidad na siya ay nahawaan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang likido ang nagsimulang umagos mula sa ilong ni Nick, at pumunta si Dr. Wallace upang tingnan. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto na isa lamang pala itong dugo. Nalilito ang binata, ngunit pinayuhan siya ng doktor na magpahinga at kinausap ang isang ahente sa gilid ng silid, at sinabing titigil muna siya sa pagtatanong. Pagkatapos ay dinala si Nick sa isang silid, kung saan patuloy siyang binabantayan. Pagtingin niya sa kanyang braso, nakita niya ang isang mahiwagang tato na may ilang numero, na parang isang uri ng code o password. Sa pinto ng kwarto, nakita niya ang isang electronic lock at pinaghihinalaan niyang ang mga numero sa tato ay ang code para mabuksan ito. Kalaunan, dinala ang binata para sa isa pang interogasyon kasama ang doktor, kung saan nakita niya si Hailey na nakahiga sa isa sa mga silid. Hiniling niya sa ahente na kausapin ito, ngunit sinabi ng lalaki na hindi pa ito posible, dahil wala pang malay ang babae. Pagdating sa silid, hinihingi ni Nick na malaman kung ano ang nangyari kay Hailey, ngunit humingi ng pasensya si Dr. Wallace at pinayuhan siyang tumulong sa investigasyon, dahil malapit na siyang magkaroon ng lahat ng sagot. Pumayag si Nick, at pagkatapos ay sinimulan ng doktor ang interogasyon, tinatanong kung may 10 daliri sa kamay ang binata at kung siya ay nagmula sa planetang Earth. Bagamat nakita niyang walang kabuluhan ang mga tanong, kinumpirma ito ni Nick, pagkatapos ay tinanong ni Dr. Wallace ang tungkol sa signal na kanilang sinubaybayan sa computer. Ipinaliwanag ng binata na hinabol niya ang isang hacker na tinatawag na Nomad, na nakapasok sa mga network at server ng unibersidad. Nang marinig ito, iniutos ng doktor na magdala ng telebisyon at ipinakita ang recording mula sa gabing iyon ng atakian sina Nick, Jonah at Hailey. Huminto siya sa recording at nakatuon sa isang puno, kung saan nakita ni Nick ang isang humanoid na nilalang, na nanonood mula sa pinagtataguan. Ibinunyag ni Dr. Wallace na mula simula, hindi isang hacker ang sinusubaybayan ni Nick, kundi isang alien na umakit sa kanila sa isang patibong. Sa wakas, tinapos ng doktor ang isa pang interogasyon, at ibinalik si Nick sa kanyang silid kung saan narinig niya ang boses ni Jonah sa pamamagitan ng ventilation. Tinanong ni Nick kung nasaan siya, at sumagot ang kanyang kaibigan na nasa isa siyang silid, kung saan siya ay sinusuri ng iba pang mga ahente. Naghihinala si Jonah na nagsasagawa sila ng mga lihim na eksperimento sa loob, dahil may kakaiba siyang nararamdaman na nangyayari sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Nick upang makalabas doon, na sumang-ayon ang dalawa na imapa ang buong istruktura ng laboratorio at isulat ang anumang kahina-hinalang codes, password o signal. Lumipas ang isa pang araw, dinala si Nick sa isa pang interogasyon ngunit sa pagkakataon na ito, inutusan siya ng doktor na lutisin ang mga problema sa loika. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga geometric na hugis at cards na may simpleng salita, ngunit nawalan ng pasensya si Nick at sa kanyang katalinuhan, nilutas ang lahat ng pagsubok sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, hiningi niyang kausapin niya si Hailey, kung hindi ay hindi niya ipagpapatuloy ang mga interogasyon na ito. Dahil sa kanyang pagpupumilit, pumayag ang doktor at sinamahan siya sa silid ng babae, kung saan ito ay nananatiling walang malay na nakahiga sa kama. Kinuha ng binata ang ulat ng ospital, ngunit wala siyang nakitang nakasulat at tinanong kung ano ang nangyari rito. Gayunpaman, ipinagbigay alam sa kanya ng doktor na si Hailey ay nasa coma, at hanggat hindi ito nagigising, hindi nila malalaman ng eksakto kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay ibinalik niya si Nick sa silid, ngunit palihim na kinuha ng binata ang isang piraso ng ulat at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit.
Pagkatapos nito, ginamit niya ang mga cookies na ibinigay sa kanya upang kainin, dinurog niya ang mga ito gamit ang kanyang wheelchair, at inilagay ang mga ito sa loob ng isang piraso ng plastic. Pagkatapos, ikinalat niya ang mga mumo sa panel upang matuklasan kung aling mga button ang pinindot. Dahil dito, kinabukasan ay nakita niya ang mga button na may mga fingerprint at tinawagan si Jonah, hinihingi ang tulong nito upang malaman ang posibleng mga kombinasyon ng numero. Sumang-ayon ang kanyang kasamahan na tumulong, ngunit sinabi nitong patuloy siyang nakakaramdam ng hindi maganda, hindi makapag-isip o makakilos ng maayos. Ikinwento rin ni Jonah na tinurukan siya ng mga ahente ng laboratorio ng isang sangkap sa pamamagitan ng intravenous, at di nagtagal, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang epekto. Hinimok ni Nick ang kanyang kaibigan na huwag sumuko, at sinimulan nilang pag-aralan ang mga code, kung saan isinulat ng binata ang lahat sa ilalim ng kutson. Nang biglang kumikislap ang mga pulang ilaw sa buong laboratorio, at tumunog ang alarma. Tila si Dr. Wallace at ang kanyang assistant ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa isang bodega, kung saan nila inilagay ang isang baka ng mag-isa sa silid. Pagkatapos, pinatay nila ang lahat ng ilaw sa silid, at sa mismong sandaling iyon, narinig ang mga kakaibang ingay sa bodega. Nagtago ang baka sa takot sa likod ng mga haligi, at isang nilalang ang nagsimulang gumala sa paligid ng lugar, habang nagmamadali ang mga ahente na isara ang lab. Sa gitna ng kaguluhan, pumunta si Nick sa banyo, ngunit dinala siya ng dalawang ahente sa isang ligtas na silid at hinintay nilang maging normal ang sitwasyon. Nang ma-deactivate ang alarma, dinala nila si Nick sa pasilyo, ngunit nakakita sila ng mga kakaibang marka sa mga dingding. Kinabukasan, tinawag ni Dr. Wallace ang binata para sa mas marami pang pagsusuri, ngunit hiniling ni Nick na malaman kung ano ang nangyari sa pasilyo. Pinasagot ng doktor sa kanya ang mga tanong, ngunit pagod na ang binata dito at sinabihan siyang tapusin na ang pagpapanggap. Alam ng binata na ang laboratorio, ang kagamitan, at ang paraan ng pagtatanong ay luma na, at anuman ang kanilang pinaplano, hindi nila ito makakamit sa ganoong paraan. Sa wakas, sinabi ni Nick na kilala niya ang doktor at lahat ng ahente ay binabantayan siya sa lahat ng oras, at alam na nila ang tungkol sa pakikipag-usap niya kay Jonah. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginawa nila sa kanyang kaibigan, ngunit isiniwalat ng doktor na si Jonah ay wala talaga sa lab. Hindi nila siya nailigtas ng gabing iyon, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Nick dahil nakikipag-usap siya dito sa pamamagitan ng ventilation duct tuwing gabi. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Dr. Wallace na walang paraan na makapag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng duct, at maaaring imahinasyon niya lamang ang lahat ng ito. Nang makitang lalong nagiging kahina-hinala ang sitwasyon matapos ang interogasyon, plano ni Nick na tumakas sa silid. Gamit ang mga code na isinulat niya, sa wakas ay natagpuan niya ang password para sa electronic panel at umalis sakay ng kanyang wheelchair upang pumunta sa silid ni Hailey. Habang ang stretcher ng dalaga ay nakakabit sa upuan, mabilis na nagmadali si Nick patungo sa labasan. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Dr. Wallace ang binata, at pagkatanggal niya ng kutson, nakakita siya ng 12 ng mga tala, kabilang ang isang kompletong mapa ng laboratorio. Dahil dito, nagawa ni Nick na gumalaw sa mga pasilyo hanggang sa makakita siya ng isa pang pinto na may panel ng numero. Pagkadaan ng isang ahente na wala sa sarili sa pinto, sumulong siya at sinubukan na pindutin ang mga buton, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang mga binti, at hindi siya makatayo sa upuan. Gamit ang tube, sinubukan ni Nick na maabot ang panel, ngunit nauna ang mga ahente doon at ibinalik siya sa silid. Pagkatapos ng isa pang gabi sa lugar na iyon, nanaginip si Nick ng mga alaala mula sa nakaraan, bago ang sakit na nakaapekto sa kanyang paggalaw. Dati siyang isang batang atleta at naaalala niya ang masasayang panahon kasama si Hailey. Gayunpaman, habang nasa isang karera, bumagsak siya sa isang putikan na siyang unang senyales ng kanyang muscular dystrophy. Pagkatapos ng panaginip na ito, nagising si Nick sa ibang silid at nakita si Hailey na nakahiga sa tabi niya na nagkamalay na. Magkahawak kamay ang dalawa, ngunit pinaghiwalay sila ng mga ahente at sinabihan si Nick na manatiling nakahiga. Pinigilan ng binata ang kanyang mga paa at bumagsak sa kabilang bahagi ng kama, ngunit nang bumangon siya, natuklasan niya na ang kanyang mga binti ay napalitan na ng robotic prostheses. Desperado na si Nick at hiniling kay Wallace na sabihin sa kanya ang nangyari, habang pinapanood ng doktor ang lahat mula sa kabilang silid. Sinabi lang ng doktor na sa puntong ito, alam na ni Nick ang kanilang balak at sinabihan siyang iturok ang IV na nasa tabi niya. Gayunpaman, sa halip ay tinakpan ng binata ang kanyang prosthetics ng kumot at ginamit ang mga ito upang ibagsak ang pinto ng kwarto. Sa sumunod,
Hinatak niya si Hailey patungo sa labasan, at nang marating ang elevator, muling lumitaw si Dr. Wallace at sinabihan ang binata na wag itong gawin, dahil sa laboratorio lamang sila ligtas. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Nick at isinara ang mga pinto ng elevator, patungo sa isang tunnel. Kahit na hindi siya sanay sa mga robotic legs, patuloy na hinatak ni Nick ang kama ni Hailey papasok sa tunnel nang makakita siya ng tatlong magkakaibang labasan. Matapos piliin ang tunnel na walang anumang kakaibang graffiti, nagawa ng binata na lumabas ng pasilidad, at sa sandaling iyon, nagising si Hailey. Inilayo siya ni Nick mula roon, at tumakbo ang dalawa patungo sa kalsada nang makita nila ang isang sasakyan na papalapit. Sa loob ay isang babaeng nagngangalang Mirabella, na nag-alok sa kanila ng sakay, at hiniling ni Nick na bumaba sa pinakamalapit na gasolinahan. Tila mabait ang babae, ngunit bigla niyang pinahinto ang sasakyan at sinabing may naririnig siyang ingay. Tinanong ni Nick kung ano iyon, ngunit sumagot ang babae na maririnig lamang ito nang nakabuka ang bibig, dahil nagsasalita ang mga anghel ng Diyos. Walang ideya si Nick kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit di nagtagal, nagpatuloy ang babae sa pagmamaneho, sinabihan siyang magbigay pansin sa mga boses sa susunod. Pagdating nila sa gasolinahan, nagpasalamat si Nick sa tulong, at binati siya ni Mirabella ng swerte sa natitirang araw, sinasabing ang kailangan na lang niyang gawin ay itulak hanggang sa makalagpas siya sa harang. Muli, hindi alam ni Nick kung ano ang sinasabi ng baliw na babae at tumungo siya sa gasolinahan, naiwan si Hailey na naghihintay sa tabi ng isang truck. Pagpasok pa lang niya sa restoran ng gasolinahan, sinubukan ng binata na tumawag sa telepono, ngunit hindi niya magawa, na parang mas lumala pa ang sitwasyon. Isang breaking news ang lumabas sa telebisyon, na nagpapakita ng mukha ni Nick bilang isang wanted fugitive. Nagmadaling tumakas ang binata, ngunit nakita niyang palayo na ang truck sa kalsada, kasama si Hailey. Hinabol ni Nick ang driver, at dahil sa kanyang prosthetics, nagawa niyang makarating sa pinto ng truck sa loob lamang ng ilang segundo. Sinenyasan niya ang driver na huminto, ngunit isinara ng lalaki ang pinto sa binata, na nagpabagsak sa kanya sa gitna ng kalsada. Sa kabila nito, nagsimulang mag-concentrate si Nick at sumulong patungo sa truck sa napakabilis na bilis. Tinapakan ng driver ang gas para subukang mawala siya, ngunit nagising si Hailey sa loob ng sasakyan, hinawakan ang revolver ng lalaki at inutusan siyang huminto sa daan. Pagkatapos nito, iniwan ng dalawa ang lalaki sa daan at nagpa siya na kunin ang kanyang truck, ngunit binalaan sila ng driver na hindi sila makakarating ng malayo. Gayunpaman, nagpatuloy si Nick at Hailey sa kalsada, nang mapansin ng babae ang mga kumot na nakatali sa kanyang mga binti. Tinanong niya kung ano ang nangyari, ngunit nagpalit lang ng usapan si Nick at patuloy na bumibilis, nang mapansin ng dalawa ang kakaibang bagay sa unahan. Nang bumaba sila mula sa truck, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakaharap sa isang malaking bangin na humaharang sa kanilang daraanan. Samantala, nagmamaneho si Ginang Mirabella sa kalsada nang siya ay mapilitang huminto at dalhin sa laboratorio ni Dr. Wallace. Ipinadala siya sa isang interrogation room kung saan tinanong ng doktor kung nakatagpo siya ng sino man sa daan. Ikinwento ni Mirabella ang tungkol sa magkasintahan, ngunit biglang nagsimula siyang umuulit ng mga walang saysay na parirala, na para bang isa siyang sirang makina. Nang walang pag-aatubili, kinuha ni Dr. Wallace ang isang maleta mula sa mesa at kinuha ang isang pistola. Bumalik kina Nick at Hailey, nilibot ng dalawa ang kanyan at dumating sa isang tila inabandonang bahay. Pumasok ang dalawa, nagpalit ng damit at nagsimulang maghanap sa lugar hanggang sa makahanap sila ng mapa ng rehiyon. Ang pinakakakaiba ay wala sa mapa ang kanyan na nakita nila, at mali ang lokasyon ng mga bayan. Sa anumang kaso, kailangan nilang makahanap ng paraan upang makalusot sa hadlang, at nagpasya silang magpahinga para sa natitirang gabi sa bahay na iyon. Habang naghihintay, tinanong ni Hailey si Nick kung nakakarinig ba siya ng kakaibang tunog, tulad ng binanggit ni Mirabella sa kotse. Sabi ng binata ay wala siyang naririnig at pinayuhan ang babae na magpahinga. Pagpatak ng hating gabi, nakarinig si Nick ng mga yapak at tumakbo papuntang kusina kasama si Hailey. Hindi nagtagal, napansin nila ang isang taong nakasuot ng protective gear na lumalapit, at sa takot nila, inakala nilang ito ay si Dr. Wallace. Nang sinubukan ni Nick na atakihin ito, nagulat siya nang malaman na ito ay si Jonah, na nakatakas din sa lab. Sa wakas, muling nagkasama-sama ang tatlo, at habang pinapahinga nila si Hailey, tinanong ni Nick si Jonah kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay ibinunyag ng binata na sila ay nakulong sa isang liblib na lokasyon, at ang sagot ay nasa numerong tato sa kanilang mga braso. Kung pagsasama-samahin ang mga numero, ang kabuuan ay 51, na nagpapahiwatig na sila ay nasa loob ng sikretong lugar ng gobyerno ng Amerika, na kilala bilang Area 51.
Sa kung anong dahilan, sumailalim sa mga pagsubok ang tatlo, at kung paanong napalitan ng prosthetics ang mga binti ni Nick, ganoon din ang nangyari sa mga braso ni Jonah. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Nick kay Jonah na kailangan nilang makahanap ng paraan para makalabas at iulat ang lahat ng eksperimentong ito sa media. Samantala, patuloy sa paghahanap si Dr. Wallace sa tatlo nang makita niya si James, ang parehong truck driver na kinumpronte sina Nick at Hailey. Tinanong niya kung nasaan ang mga kabataan, ngunit inutusan siya ni James na umalis sa kanyang bahay, habang nakatutok ang baril sa kanya. Hindi natakot si Dr. Wallace at tinanong kung saan nagpunta ang mga bata, ngunit binigyan siya ni James ng huling babala bago pa lumitaw ang kanyang pamilya. Tinukso ng doktor ang lalaki at tinanong ang pangalan ng kanyang mga magulang, ngunit hindi alam ni James ang sagot. Tulad ni Mirabella, nagsimula rin siyang kumilos ng kakaiba, kaya't kumuha si Wallace ng pistola at pinatay siya gamit lamang ang isang putok, tinawag siyang isang depektibong bagay. Kinabukasan, naglakbay ang tatlo sakay ng truck papunta sa isang toll booth, kung saan ang binata ay nagpanggap na ahente mula sa base. Sinimulan ng mga gwardya ang pagsuri sa truck, ngunit hindi pinayagang dumaan at inutusan ang driver na lumabas ng sasakyan. Nang makitang malapit na silang matuklasan, pilit na binuksan ni Jonah ang pinto ng truck, itinumba ang gwardya at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos, sinabihan ng binata ang kanyang mga kaibigan na tumakbo, at tumakbo dala ang baril patungo sa toll booth, ngunit hinaharangan ng mga gwardya ang sasakyan gamit ang isang roadblock. Sa matinding pagsisikap, nahanap ni Jonah ang computer sa silid, ngunit hindi niya ma-activate ang utos dahil sa kanyang mga daliri ng robot. Kaagad pagkatapos, pinasabog ng isa sa mga gwardya ang silid sa pamamagitan ng pagpapaputok ng granada, ngunit salamat sa kanyang mga braso ng robot, nakaligtas si Jonah sa pagsabog. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang computer sa silid ay nasira, at sinubukan ni Jonah na bumalik sa truck, ngunit nabaril siya ng mga gwardya. Bumagsak sa lupa ang binata, malubhang nasugatan, at tumakbo si Nick upang tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi ni Jonah na huli na ang lahat at sinabihan siyang tumakas kasama si Hailey. Wala nang ibang pagpipilian, sumunod si Nick at si Jonah, gamit ang kanyang huling lakas, ay nakalusot sa harang ng truck gamit ang kanyang robotic gloves. Sa sandaling lumayo ang truck, itinoon ni Jonah ang enerhiya mula sa kanyang mga braso at nagbigay ng isang malakas na suntok sa lupa, na nagpabagsak sa lahat ng gwardya sa paligid niya. Para kina Nick at Hailey, ang tanging magagawa nila ay panoorin ang kanilang kaibigan na magsakripisyo habang patuloy sila sa kanilang pagtakas sa kalsada. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal at nakatagpo sila ng isa pang harang sa kalsada, kasama si Dr. Wallace na naghihintay sa kanila sa kabilang panig. Naisip ni Hailey na mas makabubuti kung susubukan nilang lumiko, ngunit tinapakan ni Nick ang gas at mabilis na nilagpasan ang harang. Gayunpaman, naglagay ang mga ahente ng spike strip sa gitna ng kalsada, na nabutas ang mga gulong at naging sanhi ng pagbagsak ng truck. Ang pagbangga ay nagpabagsak kina Nick at Hailey, ngunit nang magising ang binata, nakita niya ang kanyang kasintahan na buhay pang nakahiga sa tabi niya. Sinubukan ni Nick na lapitan siya, ngunit lumapit ang mga ahente at bago siya dinala, ibinalik ni Hailey ang kwintas kay Nick na sinasabing mahal niya ito. Ang babae ay binihag ng mga ahente, na isinakay siya sa isang helikopter patungo sa isang hindi kilalang lokasyon. Bumangon si Nick, ngunit sinabihan siya ni Dr. Wallace na huwag lumaban, dahil hindi siya mabubuhay sa mga ganitong kondisyon. Sinabi ng doktor na kailangan niya ang batang lalaki ng buhay, dahil siya ang resulta ng tagumpay ng kanyang eksperimento. Sa buong panahong ito, sinusubukan nilang pagsamahin ang kalooban ng tao at ang teknolohiyang alien, at dahil kay Nick, sa wakas ay nagtagumpay sila. Hindi alam ng binata ang ibig niyang sabihin nang makita niya ang isang inscription sa uniforme ng doktor na Damon. Sa pagbasa nito ng pabaliktad, ang apelyido ng doktor ay binanggit na Nomad, na nagpapakita na ang doktor ay ang umano'y hacker na nangakit sa kanila roon. Nagalit si Nick, at nang hindi na mamalayan na ginawa niyang enerhiya ang lahat ng kanyang galit para sa kanyang prosthetics. Taglay ang lahat ng kapangyarihang ito, tumakas siya patungo sa tulay, na umaabot sa supersonic na bilis at malapit nang tumawid sa bangin. Gayunpaman, nang marating niya ang dulo ng paglalakbay, si Nick ay dumaan sa isang maling harang at nakarating sa isang silid na puno ng mga ilaw. Pagkatapos ay nabunyag ang katotohanan. Ang lugar kung saan siya naroroon ay hindi totoo, kundi isang kunwaring lungsod sa loob ng isang malaking alien spaceship. Bukod pa rito, nakita niya ang pagkakasunod-sunod ng mga numero, na hindi kailanman isang lihim na code, kundi ang bilang ng pagkakagawa ng ship. Sa huli, sina Nick, Jonah at Hailey ay dinukot ng mga extraterrestrial nang sinubukan nilang sundin ang signal na ipinadala ni Dr. Wallace.
At sa sandaling iyon, nilapitan ng doktor si Nick at tinanggal ang kanyang helmet, na nagpapakita na siya ay isang alien robot na may mukha ng tao. Sa wakas, ang spaceship ay papalapit sa isang hindi kilalang planeta, kasama sina Nick at Hailey na nakulong sa loob upang magsilbi sa mga eksperimento ng mga extraterrestrial. Kung nagawa ni Nick na iligtas ang kanyang kasintahan at bumalik sa Earth, ay isang misteryo na nananatiling nakatago sa mga bituin. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.